Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 18 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa kabisera ng imperyo, isang masigla at maunlad na lungsod, hindi lahat ay nakikinabang sa tagumpay nito. Ang slum, na malayo sa yaman ng mga mas nakaririwasang distrito, ay isang lugar ng kawalan ng pag-asa at pagkabulok, puno ng mga naghihikahos, basura at laganap na krimen. Isa itong lugar na hindi pinupuntahan ng mga matinong tao, ngunit narito si Noel, biglang inaatake ng isang payat na espadaador na nagngangalang Koga. Ang bilis at kakayahan ni Koga ay ikinagulat ni Noel habang hinahataw siya ng isang tila simpleng patpat na sandata. Bagamat mukhang ordinaryo ito, alam ni Noel na kapag tumama ang patpat, higit pa sa simpleng sakit ang mararamdaman. Sa kabila ng pagiging nasa slum, agad na napansin ni Noel na si Koga ay hindi basta-bastang palaboy, kundi isang magaling na mandirigma. Marahil isang napariwarang bayarang sundalo. Si Koga, na humanga sa liksi ni Noel, ay tinanong kung isa ba siyang ninja, tumutukoy sa isang malayong uri ng scout mula sa isang isla sa dulong silangan. Bagamat natatawa si Noel, nilinaw niya na hindi siya isang ninja, kundi isang talker. Medyo nagdududa si Koga, ngunit kinikilala ang lakas ni Noel at nagpapasya na magseryoso, idinedeklara na gagamitin niya ang kanyang mga teknik. Biglang nag-iba ang atmosfera, naramdaman ni Noel ang matinding hangarin ni Koga na pumatay, at napagtanto niyang hindi pa ibinibigay ni Koga ang kanyang lahat sa kanilang unang salpukan. Nakikita ang potensyal na lakas ng kalaban, na-excite si Noel sa ideya ng pagre-recruit ng isang malakas na tao tulad ni Koga, lalo na sa ganitong hindi inaasahang lugar. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsiseryoso sa laban kanina, at nagpasya na ibigay din ang kanyang buong lakas upang matapatan si Koga. Mabilis at matindi ang kanilang labanan, at napagtanto ni Noel na ang lakas ni Koga ay maihahambing kay Alma, isa sa kanyang pinakamalalakas na kasamahan. Sigurado si Noel na si Koga ay magiging mahalagang miyembro ng kanyang grupo, kaya hinamon niya ito, sinasabing ipakita na nito ang lahat ng kanyang abilidad kung ayaw nitong mapatay. Hindi nagpatalo si Koga at binalik ang parehong hamon kay Noel. Habang umiinit ang kanilang labanan, sila'y biglang naabala ng isang boses mula sa malayo. Isang lalaki na nagngangalang Miguel, na tila amo ni Koga, ang sumisigaw sa kanya dahil sa hindi pagsunod sa utos at sa paglikha ng gulo. Si Miguel, na may otoridad kay Koga, ay galit na galit dahil maaaring makaakit ng pansin ng mga pulis militar. Habang pinapagalitan ni Miguel si Koga, napansin ni Noel ang kakaibang pangyayari kung saan si Koga ay nalulukuban ng kuryente, na pagtatanto na may suot si Miguel na singsing na nagpapataw ng isang pact of servitude. Ibig sabihin, si Koga ay ganap na nasasakop ng utos ni Miguel, na siyang nagmamarka kay Koga bilang isang alipin na itinali sa pamamagitan ng mahika. Pagkatapos parusahan si Koga, nilingon ni Miguel si Noel, na sa unang tingin ay inakala niyang isang magandang babae. Nagtangka siyang magpaka-gentleman at nag-alok na mag-inuman sila, ngunit ang kanyang mga bastos na komento at pag-ugali ay mabilis na ikinagalit ni Noel, na naglagay ng baril sa baba ni Miguel. Nagulat si Miguel sa biglang pag-akyat ng tensyon. Lalo na nang makita niya ang makapangyarihang sandata ni Noel, isang baril na tinatawag na Silver Flame. Si Noel, hindi na matitiis ang kayabangan ni Miguel, ay iniutos na manahimik ito at magsalita lamang kapag sinasagot ang kanyang mga tanong. Nangangatog, pumayag si Miguel, natatakot sa malamig at delikadong disposisyon ni Noel. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Alma ay nakaupo sa isang restaurant, naiinip sa paghihintay kay Noel. Inis na inireklamo niya kay Licia, isang kapwa-adventurer mula sa grupong Lightning Bite, kung gaano kabagal si Noel. Biniro ni Licia si Alma at sinabing kumain na sila nang wala si Noel, idinagdag pa na tila mabilis lamang si Noel sa umaga. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Licia si Alma kung kumusta ang kanyang pagsama sa grupo ni Noel. Buong kumpiyansang sinabi ni Alma na maayos ang lahat, bagamat napansin niyang pinoproblema ni Noel ang paghahanap ng karagdagang mga miyembro para sa kanilang grupo.
Sinabi ni Licia na kailangan nga ng mas maraming tao upang makapag-explore ng mga delikadong kuweba o abysses. Ngunit mabilis na iginiit ni Alma na hindi kailangan ni Noel ng iba maliban sa kanya. Nabigla si Licia sa possessiveness ni Alma na tila nagmumungkahi ng malalim, marahil sobrang pagkakabit kay Noel. Balik sa slum, patuloy ang tensyonadong usapan ni Noel at Miguel. Tinanong ni Noel si Miguel tungkol sa kanyang pinagmulan, napansin ang kakaibang punto ng kanyang pananalita. Ipinaliwanag ni Miguel na siya ay nagmula sa isang lungsod sa timog na tinatawag na Soldi Land, na matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng imperyo. Nang tanungin kung bakit siya nasa kabisera, isiniwalat ni Miguel na pinatatakbo niya noon ang isang underground na arena para sa pamilyang D'Alembert, ngunit kinailangang tumakas matapos mahuli sa pangungupit ng pera na nakalaan para sa kanilang boss. Agad na nakilala ni Noel ang pamilyang D'Alembert bilang isang karibal na organisasyon ng Yakuza na hiwalay sa pamilyang Luciano, na siyang kinabibilangan ng kanyang kaalyadong si Finocchio. Inamin ni Miguel na naghanap siya ng kanlungan sa kabisera dahil hindi siya magagalaw ng pamilyang D'Alembert sa teritoryo ng Luciano. Habang ipinapaliwanag ni Miguel ang kanyang kwento, binuo ni Noel ang buong larawan. Si Koga, ang malakas na espadaador na nakagapos bilang alipin ni Miguel, ay dating gladiador sa underground arena, kaya ganoon katindi ang kanyang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Habang lumalalim ang usapan, biglang inamin ni Noel na siya ay lalaki, na ikinagulat ni Miguel na unang inakala siyang babae. Naiinis sa reaksyon ni Miguel, mas madiin pang itinulak ni Noel ang kanyang baril sa baba ni Miguel, binabantaan ito dahil sa kawalang galang. Habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin, napagtanto ni Noel ang oportunidad sa kanyang harapan. Kung papatayin niya si Miguel, wala nang sisisi sa kanya dahil tumatakas ito mula sa pamilyang D'Alembert. At malamang hindi naman siya ituturing na kaaway ng mga ito. At kapag nawala si Miguel sa eksena, si Koga ay magiging malaya at magagawa ni Noel na i-recruit siya bilang isa sa kanyang mga kasamahan na tiyak na magpapalakas ng kanilang grupo. Samantala, sa restaurant, nagbibiro si Licia na marahil si Noel ay nasa gitna ng pagre-recruit ng isang bagong miyembro. Ngunit si Alma, na mariing tutol sa ideya, ay tahasang nagsabi na papatayin niya ang sinumang magtatangkang sumali sa kanilang grupo. Ipinapakita ang kanyang matinding katapatan at determinasyon na manatiling tanging kasama ni Noel. At dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 18 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.